Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayong lahat ngayon? Mabuti naman kung nasa tamang kalagayan kayo. Ako nga pala si Teacher Norhana na maaari niyong tawaging Teacher Hana na lang. Ako nga pala ang inyong magiging guro sa araw na ito. Naiintindihan ba, class? Mabuti naman, mahusay kung ganon. Ngunit bago tayo magsimula, ay manalangin muna tayo ng nasa isip lamang natin. Amen! Again, magandang araw mga bata. Mainam! Ngunit bago tayo magsimula sa ating paksa ay mayroon muna akong ipapakita sa inyo kung saan ang ating mga layunin. Una ay natutukoy ang salitang kilos o pandiwa sa mga salita at pangungusap. Pangalawa naman, nakapagbibigay ng angkop na pandiwa batay sa mga larawan. Pangatlo naman, nabibilugan ang pandiwa sa mga pangungusap. Naiintindihan ba mga bata? Mainam naman kung ganon. Mayroon ba kayong mga katanungan? Wala? Okay, so magpatuloy na tayo. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa mga pangalan. Ngayon naman, may ipapakita akong mga larawan at gusto kong sabihin ninyo kung ano ang ipinapahiwatig ng mga ito. Class, ano ang napapansin ninyo sa mga larawang ito? Tama! Naglalakad at nagwawalis. Ito ay mga larawan na nagpapakita ng galaw o kilos. Ngayon naman, class, alamin natin ano nga ba ang pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o pangyayari. Kapag may ginagawa ang tao, hayop o bagay, ang salitang nagsasaad ng kilos na iyon ay tinatawag na pandiwa. Halimbawa, ang bata ay tumatakbo. Ano sa tingin ninyo ang pandiwa sa salitang ito? Tama, ang tumatakbo. Ngayon ay may ipapakita ako sa inyong larawan at sabihin kung ano ang mayroon sa larawan at kung ano ang nagpapahiwatig ng salita o galaw sa larawan. Tama! Ang bata ang nasa larawan ay bata kung saan ang ginagawa niya ay nagsasayaw. Mainam mga bata. Mahusay, tila atay naiintindihan na natin kung ano ang ibig sabihin ng pandiwa. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng aktibidad kung saan tungkol lamang sa pandiwa. At ang aktibidad na ito ay pinamagatang tuklasin mo. Sa inyong activity sheets, may 5 haning ng mga salita sa pizarra. Tukuyin natin kung alin ang salitang kilos sa bawat hanay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating aktibidad. At ang inyong oras ay magsisimula na. Gusto ba mga bata? Akin na't ipasa sa akin at tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Hey, mukhang maraming naka-perfect. Ibig sabihin nito, naiintindihan na natin kung ano ang pandiwa. Kaya naman, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Yay! Ngayon naman ay meron tayong ulit na pagsusulit. Ito ay aktibidad 2 kung saan pinamagatang obserbahan mo. Ano to? Tingnan ang mga larawan sa PowerPoint at isulat sa patlang kung anong salitang kilos ang ipinapakita nito. Gumamit ng isang papel para gamitin ninyo sa inyong pagsusulit. Meron kayong 10 minuto para gawin ang aktibidad na ito. Ang inyong
oras ay magsisimula na.
Tapos na ba mga bata? Mahusay. Ngayon tingnan natin kung nakatama nga ba kayo sa ating pagsusulit. Narito ang mga tamang sagot. Para sa aktibidad 2 na pinamagatang obserbahan mo. Nakatama ba mga bata? Mainam at nauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng pandiwa. At lagi nating tatandaan na ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o pangyayari. Ito ay kung saan kapag may ginagawa ang tao, hayop man o bagay, ang salitang nagsasaad ng kilos o galaw ay tinatawag itong pandiwa. Tulad na lamang ng kumakain ka, umiinom ka, nanonood ka, nagsasalita ka, nag-smile ka o ngumingiti ka, pwede rin na naglalaro ka, kayo. Yun ay mga halimbawa ng pandiwa. Naiintindihan ba mga bata kung anong pandiwa? Talaga ba? Mainam naman kung ganun. Wala ba kayong mga katanungan? Wala? Sige, at muli magkaroon tayo ng pagsusulit. Tingnan natin kung talaga bang naintindihan nyo kung ano ang pandiwa. Narito ang ating ulit na pagsusulit. Panuto. Salungguhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap at isulat ito sa 1/2 crosswise. Muli ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ang mga katanungang ito. Ang inyong oras ay magsisimula na.
Tapos na pa kayo mga bata? Mahusay. Ngayon, alamin natin kung nasasagutan ba ninyo ang mga katanungan. Narito ang mga tamang sagot. Tumama ba? Mahusay naman kung ganon. Ako'y proud na proud sa inyo at sa wakas ay nauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng pandiwa. Muli bigyan natin ng 10 palakpak ang ating mga sarili. Yay! Para naman sa inyong magiging takdang aralin ay magtalan ng 5 kilos o galaw na ginagawa ninyo sa inyong mga bahay at dito sa paaralan. Muli at hanggang doon na lamang ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa pagkikinig. Sana ay meron kayong naunawaan, naintindihan sa ating paksa.